of everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello mga kababayan. So magandang araw po sa lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. So ngayon ang exercise na ginagawa ko mga kababayan is ito ay tinatawag na completos ricados. So itong ginagawa ko ngayon is seated bench, flat bench. So sa di nakakaalam mga kababayan, ako pala ay nandito sa Taiwan, OFW. Isang factory worker mga kababayan. So karamihan na yan naman dito is ganyan po yung trabaho. So baka nagtaka kasi kayo nakakapagbuhat ako rito. Actually mga kababayan, siguro blessing sa akin yung pagiging Taiwan. At ito yung binigay sa akin ng company kahit hindi siya sobrang kagandahan unlike sa iba. Tingnan mo di ba? Nagawa ko pang mag TikTok dito mga kababayan kahit walang music. Baliw-baliwan. Tanggal stress lang tayo mga kababayan. Piliin natin laging tanggal stress. At nag-flex pa. Oroy. Oo. Kala mo naman talaga sobrang laki ay. At or sobrang ganda ng katawan ay. Ang katotohanan ay di man. So yan mga kababayan, konting papugi pa. Aroy. Bitaw mga kababayan, ano lang tayo, still be happy. Ayan. Diyan mga kababayan, parang problema ako sa mata ko. At ito nga, ayan, yung laki na pasok ko mga kababayan. Ayan, dami ko ng pasok, di ba? Yan ay natamo ko doon sa nagpalit ako ng molde. Ayan, yung pasok na yan. Ayan din. Kasi pinag-operate tayo. Nakuha pang mag-flex. So, at tayo mga kababayan, dahil alipin lang tayo dito sa ibang bansa, masakit na, yan ang masakit na katotohanan, pero yun ay totoo mga kababayan. Utos-utusan lang tayo. So ako, dahil may experience sa ganun nga, trabaho lang tayong trabaho. Kung ano inutos, ituro sa atin. Trabaho lang talaga ako ng trabaho mga kababayan. So ito ay pang ilang set ko na to mga kababayan. Actually, hindi na ako kumuha ng video nung una. Pati sa stretching. So napakahalaga yun mga kababayan pag nag-exercise kayo. So sana may matutunan kayo ngayon Kaya ito ay slow mo ko na. Wala na tayong mga fast forward, mga cut na lang kasi same lang naman. Para makita nyo yung paano siya ibababa, yung movement talaga ba. So hindi na fast forward. So ayan, medyo nagpapahinga nga ako pagka bago tumayo or umpo kasi bigat na talaga yan mga kababayan. Yan na po ang lahat ng bakal dito sa amin. Napakahalaga ng tubig mga kababayan habang nag-exercise ka. So ako is kunti-kunti lang, sinisip ko lang para mabasa lang yung dila. So ito pala belt mga kababayan. Belt ko yan, galing sa Pinas yan. At ito yan yung Cintiq ata ito. Binili ko pala to mga kababayan sa yung Cintiq sa wrist strap sa kamayan. Sa Tubi Sport yan sa Alabang Festival Mall. Tapos ito, hindi ko alam kung Festival Mall ba siya. Basta sa siya eh. Yang belt na yan na Domios sa Decathlon, tama. Nabili ko yan mga kababayan 4 years ago. So 4 years ko na silang gamit, mahigit na. Kasi explain ko lang mga kababayan, nag-sale 2018 April, hindi ako makalimutan yon. Hindi April ba? 6 years. Hindi 2017. Mali. Ano ba ngayon? 2024. 17. Kasi nag-start ako magbuhat 22 years old eh. 2017. So mga ganun nga. So, nasa 7 years na pala yata ako nagbubuhat 6 to or 7 years.
Di ko masyado na-calculate na. So, ganun. Nagkartaon lang kasi na dumantay sa COVID. Patigil-tigil naman ako mga kababayan. Lalo ng COVID. 2 years halos ako walang exercise. Kasi no iba ng COVID, mas pinili nating mag-save ng money. Lalo wala ang trabaho. Kasi inuuna natin yung pangkain nun. Saka hindi naman natin inasahan. Meron din nanghingi sa atin ng tulong na pamilyado. Ako kasi malumo rin eh. Binigyan ko na yung mga kababayan kasi mga anak. COVID kasi yun eh. Nakakaawa. 2 beses ko binigyan. Pero hindi natin yung pinakita or video kasi hindi pa naman ako nagbablog nun. Saka lalo pag usapang bata na, naawa ko dyan eh. So yun, dahil meron naman tayong pinagpala tayo noon, may trabaho, may naitabi konti. So sa sweldo, binigyan natin. At least may pangkain ba, makasurvive at nung COVID time. 'Di ba? Alam ng Diyos 'yon. So hindi naman natin kailangan pero sana, 'di ba, maka-inspire din tayo ng ganun. Kasi ako mga kababayan, yun talaga ang sabi ko nga, sana pala rin yumaman man lang tayo. At least laking hirap kasi ako eh. Kumbaga, ang dami talagang mahirap sa Pinas. Makatulong man lang tayo. Hindi sa pamamagitan ng pagbigay lang. Ang ano talaga sa akin is paglikha sana ng trabaho, makatulong tayo. Hindi natin sa pagiging tamad sila ba. Pero talagang gumiling-giling pa ako rito, ha. So mga kabayan, nahirapan na kasi ako diyan eh. Kasi ang bigat na niyan, tapos lahatan na yan. At ang bigat nga. Ito pala lahat mga kababayan is scrap lang to dito sa company namin. Meron kasi ditong nauna si Kuya. So halos mag 12 years na siya dito, Pinoy, dito sa amin. Sa kanya ito. Meron din namang welding dito. Dito kasi mga kababayan, matuto ka ng iba't ibang trabaho. Di ka marunong mag-welding, matuto ka rito. Kung interesado ka naman, lalo si Kuya is, di ba, narinyo. Ibig sabihin magaling yan. Mapagkakatiwalaan, mabilis matuto. Ganyan kasi, multi-skilled ba. So siya na rin nag-assemble nito. Galing sa scrap lahat yan. Bawa, yung mga bilog na plates yan, bakal na yan. Galing yan sa mga, yung mga malalaking, ang tawag doon, yung mga malaking gear. Meron yan sa loob, yung mga nabasag na ba, nabasag na yung kanyang gear. Kaya, ganyan na, may butas, nakuha. Dito nga, nilagay ko na nga sa taas kasi sobrang sakit. At saka, binawasan ko na unti-unti mga kababayan kasi ang gagawin ko dito, ida-drop set ko siya. Una kong binawas is yung pinakamaliit na nakalagay. Kasi gagawin ko sa kanya drop set para mas ma-intense, makakuha ng muscle. Dito naman kasi mga kababayan, ang ginagawa ko hindi para sa gym kasi limited lang yung equipment. Ito ang ginagawa ko, flat lang. Kasi actually, ito kasi yung exercise yung mga kababayan, isang beses isang linggo. Ibig sabihin, tuwing Sabado lang ako nag-exercise. Para yung linggo ko, dito sa amin, 5 days a week ang pasok. Sabado, Linggo, day off namin yon. So ang ginagawa ko, Sabado na ako nag-exercise para may pahinga ako isang araw pag sumakit yung katawan sa linggo. Pag nabugbog masyado, hindi na kasi ako nakapag-exercise mga kababayan pag may pasok. Hindi katulad sa Pinas kasi dito hindi na natin lalo ako is all around ako mga kababayan. Hindi pwedeng bugbog na yung katawan ko kasi yung trabaho natin minsan hindi natin masabi kung saan tayo ilagay, mabibigat. So mahirapan tayo. Mahirap, di ba? So priority kasi yung trabaho mga kababayan kasi under contract tayo. Nasa kontrata natin 'yon. Baka palayasin tayo. So siguro ako naniniwala ako mga kababayan sa blessing. Alam niyo blessing. Siguro ito talaga ang binigay sa akin ni Lord. Kasi ito may ikwento ko nga, segue lang tayo. Hindi ko man pangarap talaga mag-abroad sana eh. Kung may pangarap man akong bansa, Korea. Problema, nahihirapan ako mag-aral kasi wala na akong budget mga kababayan. Totoo lang, mahirap talaga ako mga kababayan. Laking bukid, laking hirap. Kumbaga nagtiyaga lang ako, nagsipag sa Maynila. Pagsapalaran din. So dumating kasi yung unos, like sa other video ko na namatayan ako ng mama, pinakamamahal ko mama din. Dumaan kasi yun sa matinding, alam mo yun mga kababayan, nagkasakit siya, 2 beses na ospital. So dumaan pa sa private na ospital hanggang nag-maintenance ng ilang buwan
hanggang namatay siya mga kababayan. So tsaka sa akin rin nakatuka kasi yung kasi ako yung naiwang wala pang asawa that time mga kababayan. So hanggang ngayon naman So ganun mga kababayan, hanggang ngayon di pa tayo tapos sa utang, pero antay lang yung mga makakita nito na utangan tayo sa kanila. Wala po akong tatakasan, babayaran lahat yan. So tuloy-tuloy lang, huwag tayong susuko. Kailangan lang natin harapin. Yun, so yung ginagawa ko dito mga kababayan, drop set na siya. So mula dun sa mabigat, nagbawas ako kasi masakit na rin sa kamay. Kasi kanina pa ako, ang ginagawa ko starting mga kababayan, yan din. So hanggang mabuo ko lahat siya, nagdadagdag din ako. Hindi ko na lang pinakita para mas ganon din naman. Dito sa nabugbog na yung muscle ko sa mabigat, ang ginagawa ko, medyo mabilis na siya mga kababayan. Tapos ayan kung makikita nyo, nagbibilang ako. 1, 2, 3 din. Tataas ko pang 4. Ang ginagawa ko dito, dahil since magaan, pinifailure ko na siya. Ayan, ginagawa kong failure, then sinasabayan ko yung maliit para naman sa close. Naka-flat lang pero close pa rin yung paano niya. Magaan lang na naman ito mga kababayan, ayan Pero nung unang dating ko rito or unang sabak ko diyan, nabibigatan din ako niyan Ayan. Close lang yung mga kababayan. Again, ang ginagawa ko dito lagi is failure na mga kababayan. Ibig sabihin ng failure ko is hanggang mangalay na ng todo yung muscle. Doon na ako nag-i-stop para mas ma-hit siya ng husto. Since isang beses lang naman ako nag-exercise sa isang linggo, so ako mga kababayan, hindi ako natatakot naman na mapagod ng sobra dito kasi alam ko pag Sunday may pahinga ako. Dati kasi ginagawa ko Sunday, kaso nagiging bangag ako minsan pag Lunes kasi dala ko pa minsan yung mga parang bigat sa katawan. Kasi actually mga kababayan, wala akong maayos talaga na pagkain. Sa fitness industry kasi, lalo sa nagpapalaki kasi ako, nagbubuhat talaga ako ng mabigat na talaga yung binubuhat ko mga kababayan, tapos madalas failure. Kasi hindi ko kumbaga sabihin natin, naniniwala kasi ako sa kasabihan ng mga bodybuilder mga kababayan na pag matagal ka na nagbubuhat, mahirap na palakihin yung muscle mo. Unlike sa bago na kahit magagaan yung buhatin mo, mabilis siya maglaki. Pero pag matagal ka na, parang kailangan ng muscle mo ng todo talaga or Ganun na yung nangyayari sa akin mga kababayan. Kaya kailangan ko ng mga failure na nag-i-intense siya ba. At the same time, may bigat din, may weight. So yun. Kaya yun na yung ginagawa ko mga kababayan. Na-apply ko na yun ganun. Nga lang, once a week na ako. So marami kayong matutunan kung subaybayan nyo to hanggang matapos mga kababayan, dahil ito ay lahatan na kung ano yung mga ginagawa ko. So hindi ko na ginagawa yung tulad sa gym, kasi sa gym dati a day ako chest or arms. So dito is lahatan na kasi one day exercise lang to mga kababayan, dahil sa limited kong time. Dahil pag araw ng trabaho lang, nakafocus ako mga kababayan. At syempre, ang ginagawa ko na lang mga kababayan is yung complete na tulog. Natutulog ako talaga ng madalas talaga, ang pinaka-average ko talaga is 7 hours and 40 minutes. Pataas na yung mga kababayan hanggang 8 hours. Hindi naman ako nagda 9 hours kasi masakit sa ulo. Tapos 8 hours lang. Kasi mga kababayan, dito naranasan ko rin 2 beses nung bago-bago pa ako. Natulog ako ng 6 hours mga kababayan. Or 5 hours, meron din 5 hours mahigit. Grabe, hindi ako makafocus kinabukasan sa trabaho. Sobrang hirap pala mga kababayan. Kasi mahirap yung trabaho. Tapos nung una, nag-a-adjust pa sa trabaho. Pati yung katawan. Bangag ka. Lalo hindi mo pa maintindihan. Kasi ako mga kababayan, mga kasamahan ko dito, hindi kasi ako kasama sa mga Pinoy Ang kasamahan ko mga Vietnam at saka Indonesian. So ang hirap mga kababayan kasi yung mga Vietnam marunong sila magsalita ng Chinese. Ako hindi talaga. Kahit basic nahihirapan ako mga kababayan Lalo pag intindi. So sign language lang. So kung bangag ka, kaya ang ginagawa ko talaga, tutulog ako ng maayos mga kababayan, priority ko.
Kasi number one, wala na nga akong maayos na diet. So iba kasi ang diet sa bodybuilding mga kababayan or magpalaki ka, hindi basta pagkain lang na ano eh. Yan lang. So mahalaga kasi ang medyo mataas din sa protina na pagkain mga kababayan. Sa bawat daldal ko dito mga kababayan, pansinin nyo yung mga ginagawa ko na workout, kung paano ko siya pine-perform. Kailangan kasi yung mga proper form, proper execution. So ganun mga kababayan, hindi ka nahihirapan, para hindi ka ma-injury. So ito ay applicable ba para sa lahat? Yes mga kababayan, ito applicable kahit beginner ka po. Pwede ito. Basta ang mag-start sa pinaka-light mga kababayan. Kung kailangan body muna, yun, mga push up muna. Yung mga exercise na ganun muna mga kababayan. Kasi ako dati, ganun din naman. Mahilig akong mag-push up. Nung nagbibinata pa lang ako, nagpo-push up ako halos araw-araw. Kada umaga. Palakasin yung mga immune system or yung body nyo, endurance, palakasin muna bago sumabak sa maglagay ng plates. Again, ang paglalagay mga kababayan, hindi pa sikatan to. Gradual lang. Hayaan mo yung mga lagbay sa gym na mga bago pa lang, madaming na babalian yan. Kahit mga kasabay ko dati na ospital na babagsakan. So, don't do ego lifting para magpasikat lang mga kababayan. Again, tandaan natin is yung goal mo. Kung ano yung gusto mo. Huwag yung ma-hospital tayo mga kababayan. So, iyan yung mga kababayan, yung mga ginagawa kong ganyan para ma-hit yung magkaroon ng intense dun sa muscle. Maganda to mga kababayan. Kasi nga ako, matagal na ang mga kababayan, medyo minsan natutulog na yung muscle eh. Ginigising ko ba? So, ganon ang technique kasi yan eh. Pagurin mo siya. Maghanap ka ng way. Actually, marami mga kababayan eh, kung mga way. So, kung anong gamit man meron dyan sa inyo, kung wala, push up, okay na yung mga kababayan. Yung mga ano-anong exercise. So, ako lang, na-bless ako, naniniwala ako doon, nandito ako napunta dahil alam siguro ni Lord na kung gaano ko kamahal ang fitness. So, alam ni Lord yon, tumigil ako sa pag-iinom dahil pinapriority ko yung fitness, natutulog ako ng maayos. Diba, hindi naman ako naninigarilyo. In short mga kababayan, wala akong bisyo na nagsisira ng kalusugan talaga. So, diba, yung mga sinasabi ng mga babae na gusto daw nila ng mga lalaking walang bisyo, hindi nagyoyose, hindi nagiinom, di ba? Mapagmahalan tayo. Mahilig lang kumain. So yun, mga kababayan, yun lang ang bisyo ko, pagkain. Pero pag walang budget, katulad ngayon, nagtitipid din ako mga kababayan dahil bago pa lang ako dito sa Taiwan. So hindi pa tayo stable, ang daming utang kaliwat kanan, di ba? May bibilang sa ating mga daliri na napakadami, pero wait lang. Hindi natin tatakasan yan. Soon makakaahon din tayo dyan sa mga utang na yan. Mahalaga, babayaran natin yan sila. So wait lang po. Ito mga kababayan, ayan kung makita nyo execution ko dyan. Kahit magaan yan mga kababayan, i-execute nyo ng maayos. Mas maganda pag-aralan nyo sa mga magagaan bago kayo mag-add ng weight. So ganun lang lagi mga kababayan, hindi porket matagal na ako, walang problema yon. Sabihan tayo, ako sinsa ng mga kababayan na buhatin agad yung mga hinayaan ko lang sila mga kababayan. Again, katawan ko kasi ito eh, kaya dapat tayo masunod. So ang goal ko naman is maging healthy. Pero iniisip ko mga kababayan, sabi ko nga, matapos sana yung utang, mga utang, makakain tayo ng maayos. Sana bala kong mag-diet. So abangan nyo yun mga kababayan, gagawin natin yon. So tapusin lang muna natin yung mga obligasyon natin. Kaya lubot-chan muna tayo ngayon kasi napakalakas natin magkanin. So yun na muna pamalit natin sa kukulangan sa protein and other source natin. Yun, kaya kumakain tayo kahit ice cream. So at least nakakain natin sa ngayon na hindi pa tayo nag-diet. At least mga kababayan, para reward natin sarili natin yon. Ang reward ko na lang ngayon, pagkain. Di ba? Yun na lang mga kababayan. May extra pagkain. Reward mo sa pagkain. At dito, piniplex ko siya. Nakakatulong kasi yan mga kababayan sa para ma-meet niya yung heat talaga dun sa loob ng mga muscle fiber. Kaya piniplex natin. So
So hindi na rin naman ako nahiya ngayon kahit malaki, ang napakalaki ng binagsak talaga ng muscle ko mga kababayan, muscle mass. So okay lang, yun yung katotohanan eh. Wala tayong tatago, katotohanan na yan. Lumaki yung tiyan natin, katotohanan yan. Yes, sabi nga dito, nakita nila yung mga picture ko or video, ang laki ko dati, di ba? So magkaiba kasi yung nasa kondisyon tayo, kumpleto tayo ng ano dati. So daanan tayo na sakuna, natuto tayo at kailangan marami tayong harapin na problema. So unahin muna natin yon. At the same time naman, nag-exercise tayo para maging healthy. So far, sa medical natin, wala naman tayong mga sablay. So, tingin ko lang healthy. Pero hindi pa rin yung mga kababayan. Gusto ko rin sana ma-check yung mga order ko kasi marami din akong mga take na vitamins dati. So, siguro may i-reveal nga tayo sa ibang vitamins dati. Pero dati na yon. At least, nag-natural na tayo ngayon. Tapos, tingnan mo. Ginagawa natin, di ba? Tapos na ako sa chest mga kababayan. Ito namang sunod na gagawin ko is chest. Tara lang. Nagsuot ako ng belt dyan. Shoulder pala ako mga kababayan. So ganun lang. Halos dalawang exercise lang yun eh. Diba? Napaka lang. Pero hinihit ko lang siya na napagod na kasi yung chest ko. Dito naman sa shoulder. Ang ginagawa ko mga kababayan, total 2 hours exercise ako. Kasi 1 day lang naman. Okay lang pagod. Kasi once a week lang naman. So hanap pa rin ng paraan. Mahal ko kasi ang katawan ko mga kababayan. Mahal ko ang fitness industry. So suportado lang ako sa mga nag-o-Olympian, mga Pinoy, lalo si Joven sa gabain, sila Ken Hanauka, mga master yan. So suportado natin yung mga yan. Inspirational yan. Pero ang pinaka-idol natin, Jeremy Buendia pagdating dyan. Diba? Phil-Am yan, Filipino-American. Napaka-idol ko talaga nun. Lalo yung dati niyang katawan or pisik. Ngayon nagbalki na kasi siya eh. Medyo iba na yung ng pisik niya ba. Pero yung dati nung mga 2014-15, yun yung pinaka ganda or type ko na pisik niya eh. So ito mga kababayan, again scrap lang din to. Binuo ni kuya yung mga nasira sa taas na gamit sa mga makina. Nangabasag na yung gear sa loob. Pinagtatanggal. So scrap lang. Pinagbuo-buo na lang. Ginamitan ng welding. At para mabuo, since pantay rin yung mga kababayan, kung meron mang hindi pantay niya, kung timbangin, napakakunti lang. Ang mahalaga, meron tayong mabuhat na weight. So ang ginagawa ko dito, kinakat ko na lang, pero ang ginagawa ko dyan is 4 to 5 set. Sa repetition mga kababayan, depende na, okay? Depende na, kasi ako hindi na ako nagbe-base ng mga 8-12 reps, kasi isahan na to sa akin kasi mga kababayan nakapagod din. So depende na, kung napagod na ako, talaga, tigil ko na siya. Magpapalit na naman ako ng exercise. Ito naman, gagawin ko dito is lateral. So, dito, pinipilit ko. Minsan, nagwawalong set ako dito. Sa repetition, again mga kababayan, depende. Ginagawa ko dito. Gusto ko failure to mga kababayan kasi mahina lumaki yung gilid or yung, paano ba? Hindi na siya front eh. Sa side. Hindi naman likod eh. Side, mahina lumaki. Tingin ko mahina yung paglaki sa side ng shoulder ko eh. Kaya gusto ko rito is nagfe-failure ako. Kaya ako dito is 6 lang mga kababayan. Again, kinakat ko lang yung iba kasi same lang naman sila. At least nasundan nyo lang kung paano ko rin sila squeeze or mga kababayan i-perform. So hindi ko naman inaano to mga kababayan, kiniklaim ng mga kababayan na napaka-proper yung ko. Ang tawag doon, pag-perform sa kanila, proper execution, meron talagang mas proper dyan. Yun lang yung para sa iba tayo ng yun naman is meron kasi talaga exercise na kung saan ka mas nag-grow mga kababayan, dun ka. Ito kasi ang para sa akin. Pero minsan meron din akong ginagawa dito mga kababayan. So iba akong video, panoorin nyo sa mga luma is meron akong tinatawag na anong tawag nun tingnan mo, nakalimutan ko na. Yung mga hold, diba? Static hold, yon. Yung static hold, siguro next gagawin natin yon. Mga sa susunod na mga video natin, gagawin ko yon. So side lateral yon, kanina sa front yon.
So isa-isa lang ginawa ko, isang front, isang side, pero sa set nagkakaiba mga kababayan. Sa front, ang ginagawa ko kanina is konti lang kasi nga ayan o, yung side na yun mga kababayan, ang konti lang bilog, di ba? Pero since bumagsak din naman yung muscle ko. Pero at tingin ko mga kababayan, ang hirap palakihin yung sa akin dyan, kahit sa gym. Parang nahihirapan ako. Or kulang lang sa exercise. Or hindi lang talaga pinaka-proper ang form ko kasi wala man tayong coach. Pero naano rin naman yan dati na meron talaga siyang bilog. Parang nakukulangan lang ako. So ang isusunod ko naman is parang sa likod. Yung sa likuran yan, yung tinatawag nilang rare delts. Shoulder pa rin ha. Ganyan yung ano niya oh. Yan, ganyan yung posture. Actually, iba-ibang ano niyan eh. Pero dyan, yan sa akin ang pagkaano eh. Magaan lang naman kasi yan ang pagpa-perform ko eh. Kasi dyan ako mas ramdam na natamaan ko. Yun lang naman mga kababayan. Kung ano tingin nyo. Pero malaki din yung, maganda rin yung guided kayo eh. Kasi maraming form kasi na halos barabaran na lang. Wala nang tatamaan. Pangit na yun. Kung nag-grow doon yung area na yun, yun talaga mga kababayan. Naniwala talaga ako doon. Kasi napakadaming exercise talaga na hindi rin lahat talaga ano mga kababayan. Kaya ako pinipili ko na lang, kahit sa gym naman, pinipili ko lang yung hindi sobrang dami ng exercise or set. Doon ako sa, hindi sa exercise, sa set. Dinadamihan ko pag alam kong alam kong natatamaan talaga siya doon. So ayan no, papahinga ako, na pagod na talaga ako dito mga kababayan. Pero tuloy pa rin dahil di pa tayo tapos. Diba? Ang susunod ko naman noon is natapos na kasi yung sa shoulder. Magbabak naman ako mga kababayan. So ayan, nag-cut na ako dito. Ang inumpisahan ko yung mga liliit na dalawa mga kababayan sa back. So nag-start ako kahit tapos na ako sa mabibigat. Pagdating kasi pag nag-iibang exercise ng mga kababayan, nag-start ako sa magaan. Kahit sa shoulder eh. Ni-start ko siya para yung muscle, parang gigisingin mo siya paunti-unti. Kasi pag nagdaloy na blood flow doon sa area, sana ako nagdadagdag ng weight. Ganon sa akin mga kababayan, hindi ako nagdadirect talaga ng bigat. So, ito naman yan, mga scrap lang din yan, binubuo mga kababayan, di ba? Mabigat yan mga kababayan kasi solid na bakal, mabigat yan. Kanina, nag-start ako doon sa maliliit na yung dalawa. Doon ako lagi nag-start kasi yun yung magaan. Para magising yung mga area ba. Bago ko siya nagdadagdag. So, kinakat lang din natin mga kababayan, pero dito ang ginagawa ko is 2 to 5 set. So, yun lang. Ang pinaka-priority ko talaga mga kabayan is chest. Yun ang pinaka-ano ko eh. Gusto kong palakihin ulit kasi eh. So, kasi malaki din ang binagsak. So, hindi naman sa pinabayaan natin yung ibang muscle. In-workout pa rin natin. So, kanya-kanya kasi tayo ng gusto eh. Sana all. Hindi yun mga kabayan. Sana may matutunan kayo ha. Importante sa akin, nagbe-belt ako lagi ha. Kasi iniingatan ko yung likod ko mga kababayan. Nadali na nga ako dito one time eh. Nakagamit tuloy tayo ng salon pass for the first time. For the first time I see you too. Ano ba yun? Dito na, tapos na ako agad, di ba? Pero 5 set yung ginawa ko doon sa mga kababayan. Hindi kasama magaan ha. Kasi parang warm up yung magaan ko eh. Sa back ha. Ayan o, medyo magaan lang yan. Pero sa pag-i-arms ko yan mga kababayan, medyo ano na rin. Arms yung ginagawa ko rito. Yung arms mga kababayan, hindi ko rin pina-priority to. Nagagamit kasi sa trabaho eh. So, kung tuusin nga, malaki-laki na rin. Hindi naman sa ano. Pero sa akin ha, tingin ko sa katawan ko, medyo malaki na rin yung arms ko eh. Hindi na kasi ganun ka sobrang proportion ba sa katawan. So, tingin ko lang ha. Nagagamit kasi sa trabaho madalas yung kamay eh. Yung arms, pati tricep, yung bicep yan. Sinasabay ko na rin pala ang tricep dito. So, hindi ko masyadong inaano to eh. Pinapansin. Parang pinapampamp ko lang. Ganyan. Ganon din ang tricep. Ganyan lang mga kababayan. Kasi nagagamit ko kasi lagi yan. At mabilis mag-grow sa akin yung tricep. Kaya hindi ko ganon ka priority. Pina-priority ko na lang yung iba. Sana all pina-priority. So, sana may matutunan kayo sa video natin mga kababayan. And then, bago ako magtapos, sana man lang i-like nyo. Then, mag-comment kayo mga kababayan kung may natutunan kayo sa video natin or kung ano yung mga gusto nyo yung workout na makita, pagkain man, supplement mga kababayan. So pag-usapan natin yan or kahit yung pag-a-abroad na lang din. Lahat mga kababayan, tuturo natin. Request na lang dyan sa comment section mga kababayan sa mga kapanood nito. Sana hoping talaga na may matutunan ba
gusto ko rin, healthy tayong lahat mga kababayan. Dahil ako, yung nanay ko, 50 years old, namatay na po siya. Napakabata mga kababayan. So, dahil sa komplikasyon, napakadaming sakit mga kababayan. Tapos, takot siya magpa-check up. So, yun. Hanggang sa di na lang namalaya nung nagpa-check up na, dahil nilagnat ng todo, yun na pala ang umpisa mga kababayan. Grabe yung iyak ko nun mga kababayan. Dahil sa finances, di mo alam kung saan utangin, kunin. So grabe mga kababayan. Kaya alagaan natin yung katawan natin. So natuto talaga ako ng gusto dun mga kababayan. And then yun talaga, natutuwa yun sa akin. Dati yung buhay pa yun dahil tumigil ako sa pag-iinom. So yun yung talagang kinatuwa niya sa akin. Malakas na nga lang kumain. So ayun. Ito palang mga gamit ko mga kababayan galing sa Pinas. Dinala ko talaga yan kasi alam ko magagamit ko eh. Hindi ko expect hindi ko alam na mayroon dyan. Alam ko may gym talaga ang Taiwan pero hindi pala gym. Dito pala sa bahay. No need na palang magbayad. Napakaswerte ko talaga. Kaya thank you Lord. Blessing talaga ito. Nga pala mga kababayan, yung rest wrap ko ginamit is 175 lang yata yan sa Tubis dati. 2018-19 ko binili yan. Mga ganun. Tapos yung halos sabay yan eh, yung belt mga kababayan, 300, wala pang 400 yan. Dati rin sa Decathlon. So mumurahin lang yan pero sulit, napakatibay. Pagkatapos nga ng lahat upper body mga kababayan, nag-flex na lang ako. Dahil bala kong mag-jogging after nyan. Yan yung mga actual physique ko mga kababayan. So abangan, magda-diet tayo soon. So, siguraduhin natin yan pagtapos na lahat. At dito nga mga kababayan, tapos na ako dun sa arms. Sakit ng ulo ko dahil alas 12 tapat to. Mag-aalas 2 na mga kababayan. Nung natapos ako sa exercise para sa lower body. Ang ginagawa ko mga kababayan ngayon sana is jogging. Para diretso na ba? Para sa immunity rin, immune system. Problema, sakit yung ulo ko. Nagpapahangin lang ako mga kababayan. Dahil parang pag mag-jogging pa ako, hindi na kaya, mag-over fatigue. Niisip ko na lang baka bukas na ng umaga. Naligo na lang mga kababayan dahil sinabayan ko naman ng pagluto ng ito mga kababayan, pagkain Guys, 3 meals a day. Ito ay pang chicken meal. Chicken breast na may buto, may balat, at may taba, may tanglad, pampabango, tsaka maraming kanin. Alright? Affordable meal lang ito. Sarap. Carbs and protein at may konting fats.